Another day, another issue. Civic pa ang gusto. So nung nag-start na ginagawa tong daan sa amin, may lumitaw na tunog, langit-ngit tsaka lagutok. Pakinggan yung mabuti. Ito naman yung tunog ng langit-ngit. Ayan, so ginapa pa ako na yung mga pangilalim katulad nitong stub link. And it seems normal naman tong stub link. Susunod na chinek ko itong camber kit. Duda din kasi ako dito. Last check ko nito 4 years ago pa. And naririnig ko lang tong lagutok kapag nakapihit pakanan ang manubela. Habang umaatras yung sasakyan, papasok sa garahe. Tapos mag-i-stretch yung shock dahil hindi pantay yung garahe. Bigla mo na lang marinig yung lagutok. Pero isang beses lang. Mukhang ito nga ang may sala. Pakinggan nyo. Tiyaga lang talaga sa paghanap. So ayun, tatanggalin ko para makita ko kung yun nga talaga yung issue. Lumabas lang tong issue nung ginagawa tong daan sa barangay namin. Giniba yung daan, kaya hindi pantay-pantay yung dinadaanan ko. Kaya iniisip ko kung gagawin ko siya kaagad nang hindi pa tapos yung daan, babalik ulit yung issue. Kaya ang ginawa ko, hinintay ko muna matapos yung daan. And since tapos na yung daan, pwede ko nang ayusin yung langit-ngit at lagutok ng sasakyan ko. Parang ito nga yung langit-ngit. Medyo weird nga, masyado nang malambot to kaya maingay na siya. Higpitin ko na lang to pag binalik ko. Tanggalin ko ng buo yung camber kit para ma-check ko na din yung bushing kung may sira na. And papalitan ko na din yung ball joint ng camber kit para matanggal na din yung lagutok. Buti na lang natabi ko pa tong camber kit ng EG hatch ko. At buti na lang parehong-pareho sila ng ball joint. Baka may magtanong bakit hindi ko na lang ginamit yung EG hatch ng camber kit. Hindi sila pareho ng design. Pareho lang sila ng ball joint. Ito na-install ko na yung ball joint. Tingnan nyo gaano katigas yung nilagay kong bago. Yung pinalitan ko, ang dali lang galawin tapos may tunog pa. At buti na lang yung pagkakasetup ng ball joint ko is nasa dulo. Hindi ko na kailangan maglagay ng markings. At ito, mukhang okay pa yung bushing ng camber kit. Wala namang cracks, wala namang galaw. Kailangan ko lang talagang higpitan para wala ganong play. So ibabalik ko na itong camber kit. Di naman mahirap ibalik to. Kailangan mo lang ng rubber mallet at pukpukin ng paunti-unti para mag-align na yung butas. Then next, ilalagay ko na itong bolt para ma-secure na yung camber kit. Pero hindi ko muna higpitan para hindi ako mahirapan maglagay ng knuckle. Ayan, mas madali siyang ilagay, diba? Dahan-dahan din pala kayo sa paghigpit ng bolt nito kasi baka ma-lost thread. Magkakalimutang ibalik yung clip para safe yung nut. After nun, hinigpitan ko na din yung bolt ng camber kit para hindi na malikot. Wala nang langit-ngit. And binalik ko na din tong bolt ng shock. Next, tatanggalin ko na yung jack stand para may baba ko na yung sasakyan. And matorque ko na yung lug nuts. Okay, itetest ko lang siya dito sa garahe. Dito kasi mas madalas ma-encounter yung lagutok. Kita naman na mas mataas yung daan kesa sa garahe namin. Kaya kapag umatras ako papasok ng garahe, doon ko naririnig yung lagutok. Before ko i-atras yan, kailangan ituwid ko muna yung manubela para pumalik yung position ng camber kit sa gitna. Then ayan, ito try ko na ipasok yung sasakyan pa atras. So far, so good. Wala na yung tunog. Pero itatry ko pa itong itakbo bukas para ma-check kung pati yung langit-ngit na wala na. And I think that's it for today. Follow for more.